Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jude nga ulit ito, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. At ngayong araw, mag-harvest tayo ng ating beets, itong mga chaga beets. Tapos magsa-succession planting tayo ng mga okra. So yeah, pwede na ito. Saka malalaki na yung mga okra natin, kaya kailangan na silang ilipat sa garden. So tara, check natin itong mga beets natin. Malalaki na sila, yung iba mostly malalaki. Pero kailangan na natin silang tanggalin kasi kailangan na nating ilipat yung ating okra. So ito yung isang row natin. Yan. Harvest na natin yung mga to. So tara. Check natin. Ito malaki ito, tignan nyo. Laki. Ito yung yung may stripes, red and white stripes. Ayan. Sarap to pag lutuin natin mamaya. Binoboil ko lang to eh. Ayan siya. Ayan. Tapos tara naman sa kabilang row. Or ilipat na muna natin yung ating mga okra. So mayroon tayong 6, tatlo. 1, 2, 3. Yan. Okay. So, lagyan lang natin ng ating fresh compost. Ito yung galing sa ating tumbler composter. Tapos yung mga fertilizer. Blood meal, bone meal, garden ton, saka worm casting. Yan lang. Ayan. Nilagyan ko ng straw kasi kinakain ng mga roly-poly. Minsan tinatamad ako maglagay ng straw. Kaya nasasayang kasi kinabukasan putol na yung seedlings. Yan. So bago ko ilipat yung mga seedling, I make sure na mayroon silang mga straw para hindi sila putulin. Ayan, tapos na tayo dito sa isang row. Tara naman sa kabila, harvest lang natin yung ibang beets doon, tapos transplant tayo ng mga okra. So, tara.
Sabi ko nga 16 yung mga seedlings natin. Yan, mga yan siya. Ito, medium medium size. Ito medyo malaki-laki siya. Yan. Tapos itong leaves niya, ilagay natin sa ating swamp fertilizer. Ako lang kumakain nito kasi ayaw ng mga bata. Tapos ayaw din ni Mrs. yung beets. So ako lang kumakain. Hindi nila alam masarap kaya. Okay. Next, okra. Dito sa fry area na to, kompleto na to na pang pinakbat pang pakbat. Kasi may okra, may eggplant, may kalabasa. So, sakto pang pinakbat. Magsisimula ng uminit. Kaya hopefully mag-take off yung mga to once na nag-init na. Yan, tapos na tayo mag-harvest. Tapos na natin ilipat tong mga okra. Tubigan lang natin tapos magluto tayo ng beets. Tara! Ayan, tubigan lang natin. Nilagyan ko na rin ng fish fertilizer para hindi sila ma-transplant shock. Okay. Yan, tapos na. Tapos ito yung mga ibang okra natin. Nag-ano na sila. Meron na silang lumalabas na bulaklak. So tara, hugasan natin yung mga beets tapos magluto tayo. Oh, yan harvest natin, chaga beets. Yan. So, dilig lang natin to. Tapos itong mga leaves ilagay natin sa ating swamp fertilizer. So ito yung mga beets harvest natin. Tara, luto tayo para masampulan natin kasi first time natin itanim itong variety na chaga beets. Ayan.
So yan, naglinis tayo ng apat muna. Apat na medyo malalaki. Yan. Boil lang natin dyan. Tapos, balikan natin. Puntahan muna natin yung ating swamp fertilizer. Tapos, pagluto na ito, balik na tayo dito. So, yeah. Tara. So, ito yung ating swamp fertilizer. Ito, puro leaves to. Ito yung para sa mga mataas sa nitrogen. Tapos, ito, mga prutas. Ito naman is mataas siya sa phosphorus saka potassium. Ito yung mga para sa mga tomato, zucchini, para sa mga nagbe-bear ng fruits. Tapos ito para sa ating garlic to. Yan. So, cut muna natin ng maliliit. Lagay lang natin dito. Yan. Tapos yung maganda dito, pag hindi nababad, mas mabilis siyang ma-decompose. Yung napansin ko. Yan. Hindi siya mabaho. Walang amoy. Nilagyan ko kasi ito ng molasses. So, tara, check natin yung ating nilulutong beets. So, yan. Ito na yung ating beets. Medyo mainit pa. So, balitan lang natin. Tingnan natin anong itsura ng loob. Kung totoong parang candy cane. Stripes ng white and red. Wow! Tignan niyo yan, oh, diba? Ganda. Oh, tignan niyo yung rings niya, diba? Galing. Nice. Pero, yung lasa. Tingnan natin kung ano yung lasa. Wow! Sarap ah! Matamis-tamis siya. Ang sarap. Simula ngayon, ito na yung itatanim namin sa garden. Every time fall and winter gardening tayo. Hindi ito mawawala sa garden. Sarap. Ano yan? Kita-kita ulit tayo next time. Ano kaya ang gagawin natin? It's either mag-garden tour tayo or i-harvest natin yung mga nag-bolt na onion para may space para sa mga to. Dami itong seedlings to. Ready na itong mga to. Ito mga cantaloupe. Daming cantaloupe pa doon. Mga ito. San Marzano tomato. So, i-harvest natin yung mga yun, mga nag-bolt. Tapos i-succession plant natin yung mga to. Ang sarap, promise. Okay, sige, bye-bye na. Ingat po kayo palagi and God bless you always.
Salamat ulit sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe. Thank you so much. Sana hindi kayo magsasawang supportan yung aming mga small channel. Yan. Sige, bye-bye na po.